Sino po dito ang handa na magpuri sa ating Panginoon? Lahat po ng handang magpuri ay tumayo na po. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makisabay po sa papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam ko po na excited tayong lahat para umawit ng papuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga labi para awitan siya. Hallelujah. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mong di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.
Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan sa'yo ay magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kawahatian, kadakilan mong di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawahatian, kadakilan mong di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kabahatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kawahatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong harapan, Lord God. Dalangin namin, Lord God, sa umagang ito, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapapurihan. Ikaw lamang, Lord God, ang aming maitaas sa umagang ito. Kaya't sa umagang ito, Lord God, patuloy namin inilalapit sa inyo, Lord God, ang gawain ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, samahan mo kami, Lord God, sa dakang lugar na ito, Panginoon. Nawa, Lord God, maranasan namin muli, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God. At samahan mo kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. And I pray, Panginoon, na patuloy, Lord God, na gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa dakong lugar na ito, Panginoon. Mula sa mga worship team, Panginoon, ang maglilid ng inyong awitin, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na puspusan mo po ng inyong banal na presensya, Panginoon. Nawa maging daluyan sila, Panginoon, ng inyong presensya, Panginoon, upang maranasan namin muli, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. And I pray, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang aming maitaas. Ikaw po ang aming mapapurihan, Lord God. Even, Panginoon, ang tatayo na mag-exhort, Panginoon, ng inyong giving, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na patuloy, Lord, na i-bless mo po, Panginoon. At maging ang lahat, Lord God, na nandito, Panginoon, patuloy na kami po ay inyong pagpalain, Lord God. Patuloy, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa sa amin, Lord God. And I pray, Panginoon, na lahat, Lord God, ng narito, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, I pray, Panginoon, na ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord God. Nawa, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita, Lord God. Itago mo lamang po siya sa inyong banal na likuran, Panginoon, at bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, na mai-deliver, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na lahat po kami, Panginoon, na nandito, hindi po kami lalabas, Lord God, na hindi namin mararanasan, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, at hindi po namin
bitbit, Lord God, ang salita mo, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito, Lord God. Lord, ikaw po ang mag-bless, Panginoon, na gagamitin mo, Lord God, na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Lord God, lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, na sa'yo lamang po ito nagmula, Lord God. Nawa, Lord God, lahat ng salita mo ay ito'y titimo sa aming mga puso't isipan, Lord God. Na sa paglabas namin sa bulwagang ito, Panginoon, bitbit namin ang iyong salita, Lord God, na may hayag, Panginoon, ang salita mo sa mga tao, Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord God, na hipuin mo rin po, Panginoon, ang puso't isipan, Lord God, ng lahat po ng nasa labas, Panginoon. Nawa, Lord God, abutin mo po, Panginoon, ng inyong makapangyarihang kamay, Panginoon, na ang salita mo, Lord God, ay marinig nila, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maghari, Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. And I pray, Panginoon, na lahat po na magte-testimony, Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang maitaas at mapasalamatan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala hanggang sa huli, Panginoon, ng gawain ito, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, na ang presensya mo, Lord God, ay narito, Panginoon. At hindi mo hahayaan, Lord God, na hindi namin mararanasan sa umagang ito, Lord God, na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang aming isisigaw, Panginoon, at ang pagmamahal mo lamang, Lord God, ang aming bitbit, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, Lord God. Kaya't muli, Panginoon, pinasasalamatan lang ka namin sa araw-araw, Lord God, at sa iyo po namin maingat na ibabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na parangal sa iyo lamang po, Jesus. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya lang ang Diyos. Let's love our name.
kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw. Come on, church. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa pipila. Sa pipila, sa pipila. Ikaw Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Let us welcome the presence of Jesus in this place. Jesus, ikaw ang aking gabay. Pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus, di magangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawan, basta kasama kita, aking Panginoon. Jesus, ikaw ang sandigan ko, sa likha-malang ng langit, panghahawakan. Pag-ibig mo lamang ang kailangan ko sa buhay ko. Dumaan man ako sa
kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta kasama kita. Aking Panginoon, Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta't kasama kita. Aking susunod sa'yo, buong buhay ko sa'yo lamang, 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 susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta't kasama kita.
basta kasama kita. Aking Panginoon, kalakasan ko ay ikaw, ang sandigan ko ay ikaw, ang pundasyon ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Buhay ko ay ikaw, ang pag-ibig ko ay ikaw, ang puso ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, ang sandigan ko ay ikaw, ang pundasyon ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Ang buhay ko ay ikaw, pag-ibig ko ay ikaw, ang puso ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Hallelujah. Panginoon, tunay po, O Diyos, na Ikaw lamang ang aming sandigan, Panginoon, lalo na sa mundong magulo na ito, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan, O Diyos. Dumaan man kami, Panginoon, sa matitinding pighati, matitinding sitwasyon, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon, at sa iyo namin ilalagak ang aming mga buhay, aming mga pangarap, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya sa oras po na ito. Panghawakan mo po ang bawat puso, bawat isipan, bawat tenga, Panginoon. Buksan mo po kami, buksan mo ang aming mga espiritu, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita at maging humble enough kami, O Diyos, upang i-receive ito at magpabago sa aming mga buhay, sa aming mga intentions, Lord, sa aming mga pangarap at sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Samahan mo po ako, Lord, as I express and give your words sa aking mga kapatid sa oras po na ito. Sa iyo po namin ibinabalik, itinataas lahat ng pagmamahal, pagdakila, respeto, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Everyone say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning po. Wow. Nakakatuwa naman kanina, bago po ako mag-start, kwento ko muna yung nangyari sa amin. Ang dami naming abiryang na pagdaanan for today. Yes. I heard hindi lang kami ang nasiraan ng sasakyan. Sino ba yung mga nasiraan for today? Yan, maging yung mga kapatid ko po at saka si Tita yata. But alam naman natin, everything is planned by God. Amen? At yung mga circumstances, whether they are sometimes negative in our perspective, but lagi-lagi yan ay may dahilan ang Panginoon. Amen? Ay, dalawa lang na sumagot. Amen po. Hallelujah. Hindi ko po kayo pinipilit, pero pinaniniwalaan ko po yan na whether ito man po ay circumstances na medyo unfavorable sa atin, but still, God works on those. Amen? And today, good morning muli, we are going to talk about
the series po natin from the Gospel of John. Yan, book series po tayo. And we are on to the chapter 10. Chapter 10, verse 1 to 10. May I invite everybody po to please stand up and give respect to the Word of God. Hallelujah. Ayan, so John 10, sa John 10, verse 1 to 10, I'll be reading it po in KJV version and Tagalog para mas maintindihan po natin. So, let us all read. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know that not the voice of the strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were, which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tagalog po yung basahin natin para mas maintindihan po natin. Tandaan ninyo ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbo palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Pwede na po tayong maupo. Hallelujah. So, kung natatandaan niyo po, nasa Bible series po tayo ng Book of John. And last week, ano kasi yung topic natin? Ayan na naman ang mga tanong na pag tinanong, parang nasasak yung buong katawan natin, di ba? Okay, but bago tayo bumalik doon, ayan, the topic for today is this. Ito yung emphasis natin, yung I am the door, yung pinto. Di ba? Yun yung pinaka-main na nabanggit doon. And bago tayo makarating dyan sa wordings ng Panginoon na sinabi niya na I am the door, ako ang pintuan, meron tayong short background dun sa chapter na yon, which is chapter 9. Ano kasi yung pinag-usapan sa chapter 9? Ang topic sa chapter 9 is pinagaling niya ang isang bulag. Yun po yung topic ni Ate Ces last time. Okay, so before sinabi ng Panginoon na I am the door, yun yung scene or chapter na kung saan Jesus healed the blind man in John chapter 9. So para lang maintindihan natin bakit niya sinabi yung I am the door, yung chapter 10 na yon, we have to have some knowledge about dun sa chapter 9. Bakit kaya
sinabi niya yung I am the door, ano yung pinaguhugutan ng Lord doon. So sa chapter 9 pala, as flashback lang po, no? So pinagaling niya yung isang lalaking bulag pula sa kanyang panganak. Then, binatikos pa siya, di ba? Yun po yung nangyari. The religious leaders rejected the miracle. Milagro na yung nangyari, masayang bagay, pero nireject nila. Parang may kasalanan pa yung taong pinagaling lang naman, di ba? They expelled the man from the synagogue. Tama? Pinexpel nila, hindi nila pinapasok. Parang ano siya, tiniwalag, di ba? Sa madaling salita, pinakita ng mga Pariseo at iba pang mga tumilig sa Panginoon na they are false shepherds. Yun ang hugot ng Panginoong Jesus kung bakit na ibigay niya yung analogy about sa ako ang tunay na ang mabuting pastol. Kasi yung analogy na ibibigay niya relate doon sa ginawa ng mga Pariseo na hindi nila tunay na pinangalagaan yung taong bulag. Instead, tinaboy pa nila. Okay? So, binigay niya yung analogy about the door and kung bakit siya ay isang mabuting pastol because directly contradicting iyon dun sa mga actions ng mga Pariseo. Okay? So, alam niyo naman at nabasa natin kanina yung mga wolves and mga lobo, yung mga animals sa labas. Yun yung pinatutukuyan ng Panginoon na klase na at uri ng mga tao na tumuligsa at nag-reject dun sa bulag. And kabaligtaran nun, siya ay ang mabuting pastol. And ang emphasis ng ating topic today is the door. Bakit kaya yung door? Bakit yun yung sinasabi niyang door? Now, on the ancient times, ganito po ang itsura ng mga sheepfold. Ang tawag po dito, sheepfold. No? Mga kulungan ng tupa. Matataas po yan, at least siguro dun sa descriptions ng mga ancient tao, halos kasing tangkad ng tao. So, walang paraan para yung tupa na mababait lumundag doon sa labas. Tapos yung mga lobo, hindi sila, wala naman sigurong lobo na jump doon tapos kukuha ng tupa, di ba? Kasi hindi siya makakabalik palabas. So, walang makakapasok doon sa pader. Now, the only entry for that is the door. At ganito po ang itsura ng door na tinutukoy doon noong sinabi ng Panginoon sa time na yon, no, maraming mga pastol noon, di ba? Ganito po ang itsura ng door na yon. Yan po ang isang pastol na nasa pintuan. The actual shepherd acted as the door. Gets niyo po? So, nakukuha na natin yung itsura niya. Hindi po siya yung pintong may knob. Ang pinaka-closer and opener of that door is the person itself. So, the door is seemingly yung mismong pastol na mabuti. Kasi kung upahan lang yan, wala namang upahan na pastol na mananatili dyan. Paano kung dumating yung maraming lobo? Di ba may analogy pa nga ang Panginoon doon? Sabi niya, kapag ang upahang shepherd ang nagbantay dyan, wala siyang pakialam. Pero dyan, sa sinabi ng Panginoon, I am the door, siya mismo yung door, yung mismong pastol. Okay? Sheepfolds often had no gate. Wala silang gate. Hindi katulad sa panahon ngayon. The shepherd would lie across the entrance. So mahihiga siya doon. Sound check. Doon po siya matutulog and all. So, syempre, meron siyang, meron siyang concern kasi mabuti siyang shepherd. Okay? He literally became the door. So, ang perspective ng mga nakikinig noon is that the I am the door statement talks about number one, protection. No? Number one, protection po. Nothing reaches the sheep without passing through the shepherd. Kumbaga, pinoprotektahan nung shepherd yung mismong kawan or yung mismong sheepfold
so that any wolves, thieves, or any danger ay hindi makapasok mula sa labas papasok sa sheepfold. And then yung mga sheep ay nasa loob. Okay? So, alam nung mga nakikinig sa moment na yon, what does the shepherd do nung sinabi ng Panginoon na I am the door? Pinoprotektahan ng shepherd yung mismong kawan for being the actual door. Walang pintuan doon na physical na hindi pwedeng buksan at isara kung hindi lang yung mismong shepherd. Okay? Dadaan muna sa pastol. Okay? Yung lahat ng danger. Okay? Ano po yung makukuha nating lesson from that? We are always being covered. No? Covered tayo ng Panginoon. We are guarded. Amen? Kaya ano pa po ba? Noong narinig nila yon, it also talks about access. The door determines who can enter at sino yung nandun or kung sino yung may karapatan na pumasok. And syempre, sino lang po yung may karapatan na magpapasok doon? Walang iba kundi yung pastol, yung shepherd. Okay? He is the actual entry point. Siya yung mismong bukasan at saraduhan. Amen? Yun yung kanyang representation. Okay? The entry point is actually the shepherd. Okay? He is the entry point. Sa buhay nating mananampalataya, He is the entry point. Okay? And then we have the word authority. Okay? The shepherd controls the door. Siya yung nagde-decide kung kailan sila matutulog, kailan sila lalabas para kumain, 'di ba? 'Di ba pakanan nila po kayong lawal. Pakakainin ng shepherd yung mga tupa in a specific time of the day. Tapos papapasukin niya ulit. Siya yung bahala sa lahat ng oras at kung anong gagawin doon, who is allowed, who is not allowed, kung kailan at anong gagawin nila. The shepherd has the authority in everything. Okay? Parang ganun din sa buhay po natin, mananampalataya. Hindi lang po siya shepherd na nagko-control sa atin. Oh? He is actually the Lord. He has the total authority. And then, we have the word relationship. Okay? So, sa binasa po nating talata kanina, kung hindi nila kilala yung shepherd, hindi sila susunod doon. Amen? So, nung sinabi ng Panginoon na I am the door, it specifically tells about us dito. No? He is protecting us. He has the access sa lahat ng areas ng buhay natin. He has the authority and must have relationship sa atin. Okay, yun yung naiintindihan ng mga tao noon nung in-explain niya yung I am the door. Kung napansin niyo po yung sinabi ng nalata kanina, una hindi nila naiintindihan. Tapos nung in-explain niya, dun pa lang nila na-gets na I am the door. Kasi nga, yun yung picture na nasa isip nila noong panahon nila kasi wala namang ibang gate doon, kundi yung mismong shepherd. Okay? So, siya yung shepherd daw. Okay? And may discuss pa yung I am the good shepherd sa mga susunod pang mga araw. Okay. So, when Jesus said, I am the door of the sheep, everyone listening understood the picture immediately. Naiintindihan nila agad. Kasi, yun nga, parang sinabi na rin ng Panginoon na He is protecting the sheep, giving access, and He has the authority over them. And siya yung nangangalaga at may relasyon sa lahat ng mga tupa. Okay po? Now, these are the main points that I will be discussing to you or to all of us today. Meron po akong 4. Ayan, 4 na points. Number 1 is choice. Everybody say choice. Next is security. Number 3 is invitation. And number 4 is urgency. So marami po tayong mga pagkakataon na ginamit ang word na door sa Bible. Amen? Ano pa po yung mga naaalala natin na pintuan ang sinabi or nabanggit? Di ba? Una, sa Noah's Ark, may pintuan doon, nag-iisang pintuan. Yung pintuan nung 10 virgins, nung sinara yung pinto,
Di ba? Ano pa? Nung kumakatok ang Panginoong Jesus sa Revelation. Di ba? Ano pa bang mga pinto yung mga yon? Pero pang isa nakalimutan ko tuloy. Yung door, meron siyang symbolism sa Bible. Okay? So let us mention all of them and relate it to the door na sinabi kanina ng Panginoon. Let us talk about first the word choice. Based on the verse sa John chapter 9, sabi nung verse doon, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. I've emphasized po yung word na the. Ano po kasi yung article na yan? Pag ginamit ang article na the or the, ang ibig sabihin, there is no any other pa na tinutukoy. If we will be changing it to the article word na a, parang I am a door. Ang ibig sabihin ng I am a door, meron pang ibang mga examples of it or varieties, alternatives. Kung sinabi niya na I am a door, isa akong pinto. So marami pang ibang pinto. Pero the word is I am the door. So doon pa lang po sa phrase na yon, it talks about a single entry point. Ako yung pinto. So doon sa sheepfold na tinutukoy niya, wala nang ibang mapapasukan doon kung hindi siya. Amen? So sabi pa niya, if by me, if any man enter in, doon pa lang sa word, kahit sino na pumasok, he shall be saved. Ay maliligtas. And shall go in and out. Baka naman po kasi iba yung pagkakaintindi natin doon sa go in and out. Hindi po tinutukoy dito na labas-masok po tayo sa Panginoon. No? Hindi po. Ang tinutukoy po dyan is yung actions of a shepherd na ilalabas niya para pakainin, tapos ipapasok niya every day of the lives of the tupa. Kaya ring tupa, yung mga tupa nun, maswelo la po. Alalang reklamo kasi pagtiwalaan de itang shepherd na paglinwal la, mangan lamo, mangan matutod. Mangan tita mo yung biyeda kasi hawak sila mismo ng good na shepherd. So, by telling this verse, siya daw yun. Siya yung nangangalaga. No? Now, what do we mean by the word choice nun? Ano po yung relationship nun? Wala na tayong ibang choice. Walang ibang option. Okay? Walang ibang paraan. Walang ibang way. Okay? This means not religion, hindi relihiyon ang pinag-uusapan, if we will be relating it in our era and time sa panahon ngayon. We are not talking about the religion that we belong to, not the good works that we have, yung mga kaya nating gawin, yung mga kabutihan natin, kahit napakabait mo pa, kahit mapamigay ka pa. Hindi po yon ang way. Ano po ang way? Si Jesus, no? Not any kind of tradition. Ano po yung tradition ngayon? Palaspas. Palaspas. Okay? Not tradition. Hindi po yun ang mga sagot. No? Any kind of rituals and all other traditions that we have, hindi po sila yung kasagutan. And number 4, not any other leaders. Hindi yung mga Pariseyo na sinasabi doon sa verse 9. No? Hindi yung mga leaders natin ang way of kaligtasan. Baka isisihin mo pa si Pastor Romel pag hindi ka nakapasok. What I mean is, hindi nakabase doon sa kung sino yung leader. Kahit sino pang leader natin. Amen? Yung choice na yan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po? Palakpakan naman natin ang Panginoon. The point is, may choice. Yung isa nga lang, siya na yun. Kaya lang ang problema sa tao, nakikita na natin yung mismong choice, yung nag-iisang way. Everybody's telling na sa atin, sinasabi na sa atin ng maraming mga tao, mga pagkakataon na may nagsashare sa atin, sa church, mga kamag-anak, mga hindi kilala na mga tao na sinasabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Pero, yun nga, matigas pa rin talaga yung ulo natin. Okay?
kahit na sinasabi na ng Bible, ng lahat ng tao, na wala nang ibang paraan pa. Wala nang ibang means kundi si Christ. Amen. Hallelujah. Naalala niyo po ba ito? Sino po yung nakakaalala ng istorya na to? Ayan, Noah's Ark. Okay? Katulad po ng Noah's Ark, walang ibang door yung ark kundi isa. Grabe, no? Para siyang mirroring or shadowing na yung Noah's Ark, isa lang yung pinto. Okay? Salvation had one entrance. Katulad nung Noah's Ark, it only had one door. Isa lang ang pinto niya. But syempre, ang mabuting balita doon, provided po ang way. God provided the way. One way in heaven, one way for salvation. One way Jesus, di ba? Yun yung pag kinakanta natin, yun po yung sagot. Yun po yung sana nasa isip natin. Walang ibang daan kundi ang Panginoong Jesus. Walang ibang pinto, no? Katulad ng mga tupa, hindi sila makakapasok o makakalabas-pasok doon sa sheepfold. Katulad natin, hindi tayo makakapasok doon sa salvation na sinasabi ng Panginoon kung hindi tayo dadaan sa Kanya. Amen? Hallelujah. Sabihin po natin yan sa katabi natin. Wala nang ibang pinto kundi ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Even the Bible tells us about this, no, na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, no, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Number two is security. Okay? Nothing harmful can enter without passing through Him. Hallelujah. Thieves, wolves, mga magnanakaw, mga lobo, or kahit sino mang mangangain doon, mga asong gubat, or mga oso, na nag-exist doon sa biblical times, ay makakapasok. Hindi sila pwedeng makapasok hanggat hindi sila dumaan doon sa shepherd. Contrary to dun sa, ganito po kasing iniisip ko noon nung hindi ko pa gaano naiintindihan itong door na to at saka shepherd. Ang isip ko, dahil good shepherd siya, handa siyang pumatay or mapapatay kapag nasa pastulan sila. Di ba? Pag sukaking pastulan, pag maaring dumating yung mga lobo. Tapos aawayin niya yung lobo. Ngayon pala, ang ibig palang sabihin doon, na siya yung door, na bago pa kainin or bago pa makapasok doon sa sheepfold, doon sa kulungan, siya muna. He laid down literally his life para doon sa mga tupa. And that is what He did on the cross. Amen? Ganun naman parang shadowing talaga ang galing ng Lord even dun sa mga bagay na ganito na i-explain niya yung mission niya. Na handa siyang mamatay para dun sa mga tupa niya. Amen? So, this shows us that Jesus protects our life. Amen? Amen? Kaya, wag po nating kalilimutan yon, no? Lahat ng mga suko sa Panginoong Jesus, pinapangalagaan niya. Amen? Palakpakan naman natin ng Lord. Hallelujah. Kanina, muntik na akong mainis. Meron mong weplatan na kay bat akaling kaya pa yung wallet ko, tapos anya nga tuna kami kayong midway, akaling maning mako yung sinelas, no, maliya pala. Bigbalik na kayo na naman. May katalo kaya pagbalik. So, seemingly, pag tinitingnan natin yung mga ganung mga situations, mainis ka, di ba? Pero, I know, may protection ng Panginoon sa mga ganung pagkakataon. Amen? Have you ever experienced that na, bakit kaya ang titing Mel, bakit kaya ganun ang naganap, nangyari? No? Hindi ka nakapunta sa ganito, na late ka. Instead na makarating ka dun sa tamang oras, meron palang guarding na naganap. Di natin alam. Amen? Minsan nga yung negative pa na nagaganap protection pala. May mangyayari palang aksidente doon, tas naiwas ka. Guarding yun ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Jesus guards our soul. Amen? Yung ginawa niya sa cross, He guarded our soul. And it is only our choice to accept that guarding. Alam niyo naman lang lahat ng nagaganap sa atin. Amen? Kasi nandun siya sa
pintuan. Nagmamatsyag po ang Panginoon. Amen. Nagmamatsyag po siya sa lahat ng mga panganib. Alam niya kung ano yung parating na panganib. And of course, alam niya kung ano yung klase ng welfare na meron tayo during our sleep doon sa kawan. Hallelujah. Lahat ng suko, yun po yung requirement ha. Baka hindi po kayo suko, hindi po tayo suko. Kaya hindi tayo guarded. Hallelujah. Jesus stands between us and destruction. His sacrifice offers this. Ang ginawa niya sa cross, it is this, no? Tumayo siya between us and the utter destruction na meron po talaga tayo. Huwag na po tayong kakalimutan na originally, tayo po ay bound doon sa destruction or sa hell. Lahat po tayo doon papunta. Huwag po natin kakalimutan yon na originally, tayo ay patungo doon. Wala tayong ibang choice. Nabuhay tayo at pag namatay, hindi natin tinanggap ang Panginoon. Yun yung kasasapitan nating lahat. But ang grace ng Panginoon, ang binigay niyang gift sa atin is that He stood between us and the utter destruction na meron po tayo. Yun po ang isang reminder na dapat hindi natin kinakalimutan. No? Patungo tayo sa kapahamakan, pero sinave po tayo ng Panginoon. Hallelujah. The door is not only about entering heaven, but it is also about being kept safe in Christ. If ever may pagsubok tayo, yan na naman tayo sa pagsubok. Tol. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan. Ibig sabihin nun, kahit doon sa mga tupa kanina, matutod lang masalese, di ba? Dahil balo protektado lang ng Ginoo. Amen? Hallelujah. Maging tayo, ganun din po nawa ang maging mentality natin sa araw-araw. Ipikit po natin ang mga mata natin, kalimutan natin ang mga alalahanin because the Lord is guarding us, protecting us. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is my shepherd. No weapons formed against me shall prosper. Hallelujah. Ang haba. Walang makakasira sa atin or makapangwasak sa buhay po natin dahil protektado tayo ng Panginoon. Bakit ka po, nilagay ko yung picture na to kagabi. Diba, yan ang issue today. Na maaring ang result nito, the high spike ng price hike ng, ano kasi tawag dyan? Gasolina, oil, and all other products ng crude. Ang mangyayari, magpapanic buying ang tao, lalo na sa Pilipinas nung panahon ng pandemya, di ba? Nagpanic buying, nagluluting na nga sa mga shops or sa mga tindahan, as in samsaman po, looting. Okay? Yun po ang mga maaring mangyari. Now, dito sa stage ng mundo ngayon, somehow there are countries na nakaka-experience na ng total brownouts, schedule nga yung iba. Pero if ever, what if worst comes to worst? Ganun nga ang mangyari. Some other people today are naghahanda na po. Yung iba naman, bumibili na ng mga stocks, nag-hoard na yung ibang mga companies, nagpa-panic buying na yung iba. We tend to be ready. Kanina nga papunta kami dito, pinag-uusapan ng mama ko yung presyo ng uling. Magkano kayong uling? Tapos may nakita pa kaming kapitbahay, nag-uuling sila. Tinanong pa niya kung magkano. Ganon, di ba ganon? Meron tayong mentalidad na ngayon kung magkano na yung ganito, magkano na yung ganyan. Si Tita Lolet nga, kinuwento pa sa akin, nag-stock na daw siya ng gas. This is reality kasi nasa mundo po tayo. Naghahanda po tayo, di ba? Ng mga upcoming events sa maaaring mangyari sa mundo because alam po natin we are under the issues of war, may gera. May pagtaas ng bilihin at marami pang iba. But the question is, do we really feel safe? Merong gera man or wala? Di ba? Are we sure of everything about tomorrow? Sigurado ba tayo sa mga bagay sa bukas? Wala naman, di ba? Hindi, di ba? Pero, meron pong paalala ang Panginoon na maaari po nating paghandaan
at maaari nating i-assure ang sarili natin na siguradong makakamta natin. And that is being ready for eternity. Palakpakan naman natin ng Lord. Hindi yung paghahanda po natin sa security natin sa araw-araw, but the security of our eternity, yung pinaka-dapat pinaghahandaan po natin. Tanungin mo yung katabi mo, are you secured? Secured ka ba? Open-minded ka ba? May life insurance ka na ba? Hanggang ganun. Hindi na po. What I mean is, siguraduhin mo kapatid, even unto yourselves, no? Unto yourself mismo. Siguraduhan mo eh. Secure me in eternity. Amen? Okay? And let us go back dito sa ark. Ang kwento doon, ganito, basahin ko po sa Genesis 7, verse 11 to 16. Si Noe ay isang 600 taong gulang, 600 taong gulang na noon. Grabe, ang tanda na niya. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. No, may bumuhos talagang tubig. No? Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa. Kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japet. At ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe. Sa verse 16 sabi niya, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Question, sino po yung nagsara? Si Yahweh. Grabe siguro karagulit ang pasbol niya. Kasi nakalaring linob niya po. Now, the point is, hindi si Noah yung nagsara. The Lord closed the door behind them. Yung pang mga ibang translation, the Lord shut him in. Okay? Siya yung mismo nagsara. Ito po yung bagay na nakakalimutan natin madalas. Kahit naparami nating pine-prepare sa buhay po natin, mga ambisyon, mga pangarap, mga hanap buhay, the ministry, ang Panginoon pa rin po ang mga kakayahan para ang lahat ng ito ay may maproteksyonan. Gaya ng shepherd na yon. Hallelujah. Sa gitna po ng pagsubok or matinding unos, kahit yung baha, no? Kahit pagtaas ng presyo ng diesel, ang Panginoon lamang ang may kakayahan na proteksyonan lahat ng mga pinaghahandaan ng mga kamay po natin. Siya pa rin ang may final say ng lahat. Okay? Maaring ang mga bagay-bagay sa ating buhay ay pwedeng nabawasak. Maybe now, nakaka-experience tayo ng distractions or maraming bagay sa buhay po natin na nasisira. O kaya naman na meron tayong mga sitwasyon na sobra talagang nahihirapan po tayo. Maybe let us think about, baka dahil wala doon sa mga ginagawa natin ang Lord. Baka walang formula, wala sa formula si Lord doon sa mga situations natin. Maaring kaya tayo nakakaranas ng ganoong klaseng situations because wala si Lord na nagpo-protect doon in the first place. The plans na ginawa natin, wala ang Lord doon. Hindi siya kasama. So, kapag hindi kalooban talaga ng Lord, it will not be protected. It is bound for destruction. Amen? Hallelujah. Number 3 is invitation. Okay? We are being offered, basahin po natin, we are being offered grace. Everybody say grace. Okay, let us emphasize ngayon yung salitang na-highlight ko. The word offer. Nakita ko si Pastor, di ba, siya isang sales head. Di ba? At marami po sa atin may business. Sales po yon. May sales, aspect. No? Maraming nag-offer ng products. Yung iba, hindi products, service. Di ba? Dalawa lang naman yon sa business. Okay? Di ba kapag ayaw ng customer, wala naman magagawa yung mismong nag-offer. Ganon din po sa atin. No?
Kapag hindi nila tinanggap, wala kang magagawa. Ngayon, sa ginawa ng Panginoon, we are being offered a way for salvation. A way for this grace na tayo ay makatanggap. Now, the thing is, since ino-offeran ka, are you willing to accept the offer or not? Ganun lang naman yun. Alika bisa or bisa ka. Pero the thing is, sino yung garabyado doon? Free nga yun eh. Amen? Free na nga eh. Ano bang talo mo kung hindi mo yun tanggapin? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Grabe siya. Kapag hindi natin yung tinanggap, walang talo kung hindi tayo. Okay? Ino-offeran tayo ng kapatawaran, ng grasya, ng chance for total absolution bang tawag doon? Absuelto. No? Para maligtas tayo dun sa sinasabi ko kanina na kapahamakan. Huwag natin kalilimutan also na pinatawag lang tayo. Huwag tayong magsino-sino. No? We are just pinatawad lang. Okay? Huwag na tayong umalis. Okay? Huwag na tayong bumalik dun sa dati nating kinalalagyan. Okay? Kasi wala nang ibang chance kundi yan. Okay? And also, it is our task bilang mga Christian and believers to also invite our neighbors, mga kapwa natin na maaring naliligaw na tupa. Okay? Kasi baka hindi lang nila alam na may ino-offer pala. That is our duty, to invite also. Sabi po sa Revelations 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and I will sup with him, and he with me." Kumakatok po ang Panginoon sa bawat pintuan. Nag-o-offer po ng grace. Grace is still available po habang may panahon. No? God is patient sa atin. So let us also be patient sa ating mga kapwa. Lalo-lalo na sa mga kamag-anak po natin. Kahit nakakainis po sila. Di ba? May mga pagkakataon na gano'n, instead na isa-sharean mo yung, maalala ko na naman ng nanay ko. Instead na sharean mo yung mga kakilala na, dahil naiinis ka doon sa ugali nila. Pero ang Lord, patient po siya. No? Let us also be patient with one another and sa mga kasamahan po natin. No? Kasi we still have time. Amen? May oras pa po. Okay? Hallelujah. Number 4. Ayan. Baka mahabol ako ng 45 minutes ko eh. Okay, urgency. Everybody say urgency. Okay, kung natatandaan niyo po yung parable of the 10 virgins, what happened doon sa Matthew 25 verse 10? Ang pinaka-emphasized terms doon ay, "And the door was shut." Sinarado, hindi na pwedeng papasukin yung mga nasa labas. Ano pa? "Then the Lord shut him in." Yun yung kanina, yung Genesis 7 verse 16. Sinara ng Panginoon ang pinto. So, sino man ang gusto pang pumasok, hindi na sila makakapasok. Then, bakit yun ang mga verses na binigay po ng Panginoon? He is telling us this. Opportunity has a limit. So, in turn, kailangan may urgency po. It teaches us something important. Opportunity po ay may limit. Ano po yung opportunity? Pagkakataon. Limit, may hangganan. May time frame. May deadline. Actually, yung deadline na yon, kapag kinakross mo yung deadline na yon, madeded ka. So, ganun pa lang, no? Opportunity has a limit. Grace, yes, is available. Tandaan po natin yon, available po ang grasya ng Panginoon. But the response, yung response po natin, hindi po siya pwedeng i-delay. Magpakailan naman. Hindi pwede. Kasi may limit tayo. Either we will die any moment, hindi tayo magising, maaksidente tayo, may sakit tayo. Di ba?
Either way, we will die surely because we are on the physical matter or sense. Diba? Bodies natin. Mamamatay tayo. Hindi nga natin alam kung kailan. Diba? What if mamaya na pala? Hallelujah. That is what I mean na yung response natin, meron siyang urgency. Everybody say urgency. Ang sinabi po natin urgency, urgent. Nagmamadali ka na. Ganun po dapat na, ay, pota na ako tumanggap kang Lord. Sayang, magtayak pang wedding. Ba't yun na kaya nasabi ko? Yung mga bagay na ganun, okay mo, pota na, mabiya ko pa naman. No. You do not hold your own life. I mean, we do not own, or wala tayong authority kung kailan tayo mamawala. Di ba? So dapat, meron tayong urgency. Dapat ganito po ang mentality natin. Yes, grace ang meron sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon. Pero may urgency dun sa response natin. Yes, pinatawad po tayo. Pero dapat, tanggapin mo na yun agad-agad. Grab it. Seize it. Hawakan mo na ang beat. Joke lang po. Diba? Kailan po tayo magbabago? Yun mga ganong klaseng tanong. Okay? Kailan natin aalisin yung sakit ng loob natin? Kailan tayo magpapatawad? Kailan natin aalisin yung kabusitin natin? Tangkaberatan mo, kaya bakabak, kakatak. Matutod na mo, sasabi ka pa sasabi. Yung mga paraan ng pagsasalita mo, no? Yung mga negative na paninira mo sa kapwa, oy, balo may kaye. Ali, sabi taya mo, ana. Kung naman keng sisiran na, di ba? Yung mga ganong bagay. Pero, actually, yung mga ganong klaseng mga mentalities natin at mga behaviors, papunta na doon yun. Pabalik na tayo sa dati. Ito pa yung mga malala, yung mga bisyo, mga sugal, lust, kalibugan, no? Greed, katakawan, at kasakiman, gluttony. And all other deadly sins. Hallelujah. Kaya tanong po natin sa sarili natin yun. Kailan tayo magkakaroon ng sense of urgency? Kapatid, samalan mo na. Di ba? Dalian mo na. Magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Alisin mo na yung kabusitan mo. Tanggapin na natin ang Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba dun sa storya ng Noah's Ark? Ang dami nang nakakita. Imposibleng hindi nila nakita yung pinatayo ni Noah na malaking arko. Sa laki nun. Ilang years niyang tinayo yun? Decades? I don't know. Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung specific. But imposibleng tinayo niya ng one day. Sigurado, nag-prepare siya ng malaking arko at hindi nila nakita yon. Imposible yon. Ganon din sa atin. Ang dami na nagsasabi sa atin, magbago na tayo every Sunday. May preaching pa tayo sa Saturday, may online pa tayo. Hallelujah. May mga nakikita tayo mga tao nagpe-preach sa social media man yan, sa mga daan-daan. Naku kapatid, magbago ka na. Magbago ka na. Kalimutan mo na yung utang niyang 50 pesos. Hallelujah. And also, it is also a call for us to ito kitala po din kakatamong kamag-anak, kaluguran. Di ba kung may sense of urgency sa atin na baka mawala ako bukas, hindi ako nasagip. Ganon din dapat yung mentality natin sa mga kamag-anak at mahal natin sa buhay. Di ba? Diyang makasuraya pa, Bren, may importante sinare mo yung Ginoo. Kasi may urgency. Baka hindi mo na alam, last mo na palang pagsasalita sa kanya yon. Tapos yung huli mong sinabi sa kanya, pegbusitan mo po. Di ba? Mga ganun bagay. Di ba? Yan, parang lagay natin sa isip natin, may timeline, may time-bounded po tayo, may deadline. Okay? Some people are, ganito naman ang situation, and it is reality. We are somehow pwedeng nasa malapit na tayo ng pinto, o kaya naman tinitingnan lang yung pinto, o kaya pinag-uusapan lang yung pinto. Pero hindi sila pumasok through it. Okay? Malapit na sila sa kaligtasan, o kaya naman nakatingin sila sa mga taong nag-share, o kaya naman mismo sila yung nag-uusap about sa kaligtasan.
But sa loob-loob ng kanilang mga puso, they have never stepped through it. Tanungin mo rin yung sarili mo, kapatid, no? Tanong mo, baka ikaw mismo, hindi ka pa pumasok dun sa pinto. Nakakarinig po tayo, nakita na natin ang tunay na kaligtasan, kung saan, kanino't sa mga tagpuan. Minsan nga po, nagsasalita pa tayo sa harap, sa mga tao. Let us all ask it unto ourselves, no? Totoo bang may relasyon tayo sa Panginoon? At totoo bang pumasok na tayo dun sa pinto? Diba? Let us reflect on that. Sabi po dun sa verse kanina na binasa natin na mahaba, alam ng mga tupa kung ano ang boses ng kanilang pastol. Now let us ask ourselves, sa tuwing nagsasalita po tayo, naririnig pa po ba natin sa ating mga isipan or sa mga puso natin yung maliit na tinig na nagsasabing mali yun? Okay, mali yung manira, mali yung manira ng kapwa, mali yung magbuwisit ka. Naririnig pa po ba kaya natin yung tinig ng pastol na yon? Hallelujah. Sana po, nawa ay naririnig pa natin. Because mas nakakatakot po yung hindi na. Yung hindi na po natin naririnig. Okay? Baka nakawala na tayo doon sa sheepfold kanina, doon sa kulungan. Mag-ingat po tayo. Baka tayo na pala yung tupang naliligaw. Ask yourself this. Am I inside the door or just standing near it? Hallelujah. Tanong mo sa katabi mo, ligtas ba ako? Worship team, ready ang sarili. Tanong mo nga sa sarili mo or sa katabi mo, ligtas ka ba? Ano sagot? Ano sagot? Mga kapatid, ito po yung realidad, no? Hanggat buhay po tayo, alam po natin na hindi tayo susukuan ng Lord. He will keep on knocking. Pero, wag na po nating kakalimutan. Sige po, pwesto na, worship team, any moment. The knocking will stop. Ulitin ko po. Maaring any moment, the knocking will stop. The invitation will end and the door will close. And one thing to remember also, kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya po tayo ng trabaho ng kaligtasan na yon. Hindi po natin hawak ang kaligtasan ng bawat isa. We just have to influence. We only have the power to influence po ang mga kasamahan natin sa buhay natin. But kung ikaw mismo, hindi mo sinecure yon, yung kaligtasan na in-offer ng Lord, wala pong sagutin ang mga kapwa natin. Kuwari sa atin, mga magulang ko, mga kapatid ko, tanggapin man nila ang Lord or hindi, wala akong magagawa doon. O the only thing that I could do is sabihin kung paano. Kanya-kanya tayo ng sulit, sabi nga po. Amen? Secure mo na yung sarili mo. Hallelujah. Right now, the door is still open. Everybody say, the door is still open. The door is still open. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. And the shepherd is still there po. Naghihintay. Hallelujah. Sige, let us praise the Lord. Jesus, ikaw Ang aking gabay, pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Jesus, ikaw ang aking gabay.
sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at pinahal. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus, di mangangamba. Jesus, sino mamag-asa, di man maunawaan, basta kasama kita. Aking Panginoon, Jesus, ikaw ang sandigan ko. Salita walang lagi mahahawakan, pag-ibig mo lamang ang kailangan ko sa buhay ko. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Minsan pa. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta kasama kita. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta kasama kita. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo mamamagasa, di man maunawaan, basta kasama kita. Aking Panginoon, susunod sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon, buong buhay ko'y sa'yo lamang.
susunod. Come on, church, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Buong buhay ko'y sa'yo lamang, susunod sa'yo. Buong buhay ko'y sa'yo lamang. Tumahan ako sa pagsubok. Wala akong natatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Tumaan man ako sa pagsubok. Wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Come on, church! Dumaan man ako sa pagsubok. Wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Let us sing it. Dumaan ako. Declare niyo po sa buhay ninyo, akong katatakutan, ikaw ang kasama. He is the shepherd, hallelujah. Dumaan man ako, siya po yung nagbabantay sa atin, hallelujah. Wala akong katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Dumaan man ako sa pagsubok. Wala akong Katatakutan, pagkat ikaw, O Jesus, ang kasama. Yes, Lord. Panginoon, alam po namin, O Diyos, na kahit anumang sitwasyon na aming buhay, Panginoon, You are there watching, guarding us, Lord, katulad ng pastol na naging pinto, Panginoon. Whatever things that we are experiencing sa ngayon, Lord, anumang sitwasyon ito, Panginoon, mga hindi kasiguraduhan, mga walang kasiguraduhan na sitwasyon sa kinabukasan, Panginoon, anumang nagaganap ngayon sa mundong ito, Lord, alam po namin, Panginoon, na pangangalagaan mo po ang bawat isa sa amin. Katulad ng mga tupa na inaalagaan mo, Panginoon, we will just be lying down, matutulog lang kami, Panginoon, pagkat alam namin hawak mo kami. Hallelujah. Alam namin pinangangalagaan mo kami, O Diyos. Wala kaming katatakutan, Panginoon, sa mundong ito. Dahil kasama ka namin. Dahil kasama kita, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong kami po ay inialpas mo sa kahit anumang sitwasyon, Lord. For bringing us on the greener pastures, Lord. Sa araw-araw, Panginoon. Sa mga simpleng pagkain na meron kami, Lord. Maraming salamat. Sa simpleng hiningang taglay po namin, Panginoon. Maraming salamat po. We couldn't thank you enough, O God, sa napakaraming bagay na ito. And we know, Lord, no matter what comes next, hawak mo ang buhay po namin. Maraming salamat, Panginoon, for this reminder. Hallelujah. You are the good shepherd who laid down His life for us. At isang bagay po na ito na dapat naming ibahagi sa iba. At wag na wag po naming kakalimutan. Maraming salamat sa grasyang ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mong ibinigay sa amin. Nawa ito ay tumimos sa bawat isang nanarito at sa lahat ng mga taong nakinig sa labas, Panginoon, and to those people that who are going to listen sa live stream, Panginoon. We bless them also, Lord. Bless these people na nakikinig po ngayon. In our hearts, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa another outlook na ibinigay mo sa amin sa araw po na ito.
Sa iyo po namin itinataas lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, napakaganda po ng message ng Lord. Ito po yung tumimo sa puso ko, yung sabi nga po, dumaan man tayo sa mga pagsubok, wala tayong dapat katakutan dahil kasama po natin ang Lord. And the Lord always, yung pintuan niya, laging bukas para sa atin. Napakaganda po ng mensahe ng Lord sa umagang ito, no? At ngayon po, dadako na po tayo sa ating exhortation of giving. Pangunahan po ni